Progresibo kya alam ang pagsibya. Kay bisan asa ka man, kay kuyugan ka. Ang importante kay pirming duyugan ka. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ka. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ka. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Sa Smart Agri ikaw naguna. Sa aqua farming ug agrikultura. Kay bisan kinsa ka man may kaalam ka. Ug giduyugan pa juta sa musika. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri Radio. Smart Agri, Smart Agri, Smart Agri. Sa kahanginan kay magkuyog ta. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita kay naguna. Sa kahanginan kay magkuyog ta. Dali na paminaw kay anian na. Mga paborito mong musika, impormasyon o balita sa Smart Agri Radio. PSSC Smart Agri Radio. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agrigosyo. Good morning, Davao del Sur and Davao del Sur State College. Maayong buntag sa tuang tanan. Welcome sa tong programang Agrigosyo every Wednesday 10 a.m. to 11 a.m. I am Wilmar P. Labanon, your host for this morning. And salamat kaayo no mga ka-Agrigosyo kay doon na po tayo usa ka pagaisgutan ng usapang agrigosyo and hopefully no maglantaw tanos ato ang Facebook page kay live ta sa DSSC Smart Agri Radio. Ato asang timbayaon ang mga nagapaminaw nato, nagalantaw sa Facebook page ang ato ang mga viewers, mga listeners sa Davao del Sur, ato ang mga farmers, mga agripreneurs, mga young agripreneurs, no? Maayong buntag sa inyong tanan. Mga kaubanan nako sa Davao del Sur State College, mga faculty and staff, and sa tuang mga estudyante, no, kay medyo busy jud kaayo sila. And of course no, ato ang timbaya ang ato ang college president Dr. Ogie E. Fuentes, and sa lahat po ng mga deans, department chairpersons, maayong buntag sa ato ang tanan. Okay, ang ako ang kauban na si Miss Michelle A. Alcibar, kay busy pa jud siya sa iyahang mga buhatuno, no, kay nag-doctorate po to ato ang Mega si Ma'am Michelle Alcibar. And mga ka-agrigosyo, last week no, wala ta naka-conduct sa to ang wala ta naka-live no sa to ang programang Agrigosyo, but
thankful kaayo mi kay naagihapon mo aron mamina umulantaw sa tuang programa ang Agrigosyo. Again, matag Wednesday 10 a.m. to 11 a.m. in the morning. And for this morning, mga ka-Agrigosyo, naanapod ta ang ato ang resident guest no ang andam kaayo mo tabang usa ka expert especially sa food development usa ka faculty sa College of Business Education and Governance, specifically sa Department of Agribusiness. Ato ang welcome ang ato ang guest for this morning, Professor Lorenzo Gulye. Good morning, sir. Hello, good Maayong morning, sir. No, so buntag. salamat kaayo once again. No, I'm very Good morning. thankful nga naana po ko diri sa to ang Agrigosyo segment. Murag ano po siya, sir ba? Murag I think Taon-taon pod. taon-taon pod nga wala no. So Yes. but it's good to be back, no. Yun. Kana siya. Salamat kaayo Sir Gulye no, although si Sir Gulye mga ka-Agrigosyo busy po jud kaayo ni siya kay daghan po kay siya og ganap no labaw ng usa po ni siya ka faculty and nag-handle po siya sa ato ang production sir no katong mushroom chip siya ang isa sa naga-lead sa ato ang pag-produce sa ato ang produkto. And of course kay palangga mo ta ni Sir Gulye urada muhatag din siya panahon sa ato ang programa. Ayan. So sir, basig na kay itimbaya diha ang mga estudyante, kapamilya, friends before ta mo padayon sa unahan. Okay, so salamat kay sir no. I would like to greet of course my colleagues no from the College of Business Education and Governance sa to ang of course community diri sa Davao del Sur State College, as well as ako mga estudyante nga akong giingnan nga mo watch sa ato ang Support, program support, no support. segment. So I just hope nga nanonood na sila. Ayun. So i-check daw sir ang live. I-check nyo na to, no? Kung naana Yes. sila. Yun. Live na to, no? Sa DSS Smart Agri Radio. Go, sir. So mo to siya, dagan kayong salamat no naana pud ko diri So kana Sir Wesley, thank you so much no kay pinauptik mo kay Sir Wesley Lagi, no. super. Salamat kay Sir Pinauptik jud Wesley. siya ay. Sa team pod no sa Smart Agri Radio. Yes. Ayan, so before ta mo padayon no, salamat kay Sir Gulye once again, and ato ang pagahisgutan no karong buntaga all about usa na pud ka usapang agrigosyo, but I think napay ihatag kadali no ato ang guest for this morning. Go ahead, Sir Gulye. Okay, so thank you so much Sir Wilmar. Okay, before ta mag-proceed no sa to ang usapang Agrigosyo. agrigosyo. So naapo ko ipakita no. So last October 18 2025 gi-invite ta sa Fair Trade NAP. Wow. No, as resource person. So kini si Fair Trade NAP Sir Wilmar usa kini siya ka non-profit organization nga nagasuporta no og naga-empower sa mga fair trade, yes po. Okay, fair trade farmers and workers no across Asia Pacific. So sa Pilipinas Sir Wilmar na ay 9 kabuok fair trade organizations nga ginasuportahan no si Fair Trade NAP. And in Davao region, Sir Wilmar, there are 4. So sa upat Sir Wilmar nga fair trade organizations nga ginasuportahan si Fair Trade NAP. So usa si Davao del Norte Fair Trade Cocoa Farmers Association no. Nga naka-base sa Barangay Busaon, Tagum City, Davao del Norte, ang ato ang gibisita last time. Wow. Kaya dakong pasalamat no kay of course kay Sir Aljonilo no nga gi-refer ta nga mahimong resource person sa maong production. Okay, dagan kayong salamat Sir Nilo, and of course kay Ma'am Veronica. So this sir ang ilang initiative no sa Fair Trade NAP is makahatag no og kanang of course empowerment no sa ato ang mga cocoa farmers nga aside from the cocoa Sir Wilmar into coconut farming mga sila no. So aside from the coconut is napod sila other no nga mga crops nga available sa ilahang community. So which is isa ang banana cardava. Banana cardava. So kana banana cardava. So ang tumong pod nila is ang ilang vision no kay makaano og kanang value adding. So ang atong nahuna-hunaan or ilang nahuna-hunaan nga himuon nga hands-on training sa ilahang livelihood diversification program kay ang katong banana chips
production, which is maupod siya, Sir Wilmar, ang atuang Wow. hisgutan karong taknaa. Yun, so maghisgot ta all about banana chips, no, mga ka-agregosyo. And nga na ka-diverse, nga na ka-maayo, no, ang ang institution, and of course with the support of Sir Gulli, nag-invite dyan siya nga ma-extend sa iyang kahibalo sa community sa Davao del Norte, mga producers sa coconut, and naman sila yung mga ipang intercrop nga banana. So Yes. instead nga kung halimbawa low ang income sa banana, so gina-value add nila, and mauna ang ato ang pag-iskutan karon ang banana chips. Kay napunta yung mga farmers, so especially sa Davao del Sur, Sir Gulye, nga nag-produce og banana. So although dili kay siya common na sa inyo, but then again, ang ato ang emphasize, no, ang proseso jud, tama na proseso based po sa experience sa ato ang guest for this morning. So banana chip production kana timing jud kaya pang snack Yes. sir. No, kana siya. So usa pod giano po nako siya, Sir Wilmar, no, susama sa imong giingon, no, nga isa man pod si Davao del Sur, no, sa leading, no, nga naga-ano pod aning produce sa to ang banana. So which is in a way, no, ang kanang farm gate price man good, sir, katong pag-checkan ako sa mga farmers sa Tagum City, nangutan ako pila da inyohang farm gate price ani inyohang sir, sa inyohang banana, ana siya tag size. Oh, barato, no, so barato ra kay siya, no, kung gikan siya sa atong mga farmers. So kung ibaligya sa palengke, na siya sa mga 20 to 25. So see the difference, no. So kana sa atong mga farmers, no, or sa atong mga individuals nga nagapaminaw karon, labaw na kung naamoy tanom, no, labaw na kardaba nga saging ang ato ang tanom sa atong so pwede na to siya i-value add, no. Value adding para naatay more income. Yun, and Yes. that is you will create banana chips. Banana Lamian chips. nga banana chips. So before ta, sir, ato sang ibalo, no, ang benepisyo na makuha sa ato ang banana chips. Okay, so ang atong banana chips, no, that is made that is a healthier snacks option nga made siya, Sir Wilmar, no, from deep fried banana, specifically cardava. So gidip na to siya with arnibal or sugar syrup. So kana magamit po ta later og kanang vinegar kay para ma-enhance ang iyang lasa, and aside from ma-enhance ang iyang lasa is para mo increase ang iyang shelf life. No, ang iyang health benefits, Sir Wilmar, na siya good source of carbohydrates, no. Kana energy, makahatag og energy. Of course, kabaluta ang saging na adjud siya potassium. So kabaluta, no, kung potassium that is related, interrelated yun siya sa atong muscle function. Yun. No? High in fiber also. So we know already ang function sa ato ang fiber is good for digestion, labaw na kung constipated ta. Sa kana pong weight management, Sir Wilmar, no? Yun. So it also contains vitamins and minerals, and of course healthier siya alternative when compared sa ato ang the normal, no, nga chips nga available in the market. Yun, no? So, nindot kay paminaw, no? Of course, that's the benefits coming from banana. But then again, nakakagibutang diri, Sir Gulino, na consume moderately. Yes, so nakoy ginote diri ang consume them in moderation, because of course fried man pud siya. Okay, so though na siya mga benefits po nga makutlo or makuha sa to ang produkto, pero of course labaw na kay nagagamit man tag mantika. So in a way murag dili pud kay siya kanang kung permanentihon na to siya kaon, dili kay siya dili maayo po sa tong lawas. And then of course naman pud siya sugar. So di ba dili kay ta magpalabi og asukar mga kaagregosyo kay basig na ang atong diabetes. Kana kayo. Ayan. So mga kaagregosyo, no, ato ang banana chips, Sir Gulye, pila din nga price niya sa market karon? Usually, sir, no, nagalataw man jud ko, no, nasa mall, apod sa mga butika. Sa mga butika, sa mga pasalubong centers, mag-range jud siya to 35 to 50. Napagani mas 70. expensive, no, napagani usahay almost 100, pero depende na siya sa brand, no. Pero nakoy nakita sa Gaisano, okay na mo mention Gaisano brand, no, tag na siya sa mga 40 pesos. 40 pesos, Yes, no. I nasa think sa mga depende 40 po sa pesos. iyahang kuan siguro, no, sa iyahang pag-package. Yes, no? depende sa packaging. So actually ang ato pong gi-design pud ani nga packaging, Sir Wilmar, no. Ay, Wilmar, ano ba Wilmar man oy? Mura gimingaw ko Sir Wilmar, char lang.
ako Sir Wilmar, duol-duol siya no sa kanang packaging sa ato ang mall no nga baligya. Oo, yung naka-ziplock, no? Yun. So, around 35 to 70 to 100 pesos ang ato ang price, no, sa atong banana chips in the market. And if kamo maghimo or naamoy mismo nga farm niya exist or hinubra ang inyong produce or Saging. production sa saging, pwede kayo mag-value then ibaligya ninyo ang inyong banana chips. O sa ingredients, ana sir, aside sa banana? Of course, no? At hindi na mawala ang banana, Sir Wilmar. Ay, Wilmar, sir. Wilmar. Of course, mogamit tag palm oil, of course, Or any vinegar, oil. or any oil. So, pwede siya coconut, so pwede po siya palm oil, pero kabalo naman po karon nga medyo pricey pod kaayo si coconut oil. So, for me, mas preferred nako si palm oil no kay mas barato. And then, of course, magamit tag vinegar. Same purpose of vinegar, sir. Kuan siya sir, nag-enhance siya sa lasa. And then aside from that, isa siya sa mga factor nga mas maano iyang shelf life. Okay, makapa-crunchy pod siya actually. No, di ba kanang nakapansin ko anino kay katong during sa production namo sa katong last year namo nga production sa mushroom sa tong mushroom chips. Natingala ko sa purpose ana gang nangutana ko sa estudyante ana siya nga sir kay para mo crispy siya og na siya lasa og ano. Imo to pag search nako sa internet ay tinuod jud ay siya. So nay ubang mga ano sir, nay ubang mga caterer no labaw na nang naganog ka ng lumpia no mo ilang ginagamit ginabutangan nila sir og kanang koan vinegar kay para enhance ang lasa then crispy no og para dugay pud siya madaot. Yun. Alright, and kaning mo gibutang diri sir nga Arnibal. Arnibal. Okay, gamito ni nato siya ang Arnibal no or atong sugar syrup. So that is made from sugar tsaka water. So ato na siyang kutawon Arnibal later. ang term. O Arnibal ang Arnibal. term. Ooh. Okay, kana siya. So water and a brown sugar, 250 grams brown sugar, so mga create like sugar syrup, and charan, pwede na ta magsugod no sa pag luto nato sa tuang banana chips. Sir, sa mga materyales na gamiton ani sir? So ang ato ang mga materials Sir Wilmar no cooking materials nga atong gamiton is readily available na pud siya sa atong mga panimalay no. So of course pwede siya stove. So pwede po ta mo gamit og kanang kahoy pero of course isituit lang pud nato no nga makontrol po nato ang fire. Kaya kay mo lang po kay basig. mag-fry kay Dili siya pantay. No, so may problema kung kahoy pud siya. Pero kung kabalo ta mo control sa kalayo, so kana pwede ra pud siya kahoy. Pero as for me, mas convenient ako ang stove, no? Of course, magamit ta og deep frying pan kanang the usual nga ginagamit nato sa pagprito sa ato ang mga sudan. Magamit ta og basin or wash bowl. So anything, pwede ra gani planganita. Okay, magamit ta og kutsilyo or peeler. Okay, or peeler. Kung naatay peeler, mas better. So, kung walay peeler, so pwede ra po siya kutsilyo. So, pwede ta mo gamit og measuring cup. Labaw na kung dili kita particular sa measurement, no? Pero kung kabalo na ta mo sir, tansya, so pwede na ta mo gamit og measuring cup. And then measuring spoon, kung wala tayong measuring spoon sa atong balay, pwede ta mo gamit og the usual spoon. Wire whisk. Para asa man ang wire whisk kay para sa tong Arnibal later no sa pag-ukay. Pero mas okay pud siya Sir Wilmar no nga fork or tinidor ang atong gamiton. Okay, ladle no sa pag-ukay later, and then wire basket no sa pagkuha nato sa to ang haon. Oh yes, paghaon no. Wire basket daw ang term as per Ma'am Umboy. Ako sa tawag mother. Siya wire basket. Wire basket din siya. Okay, tray. No, magamit ang tray kay diha nato ilatag later, and of course tissue or paper towel. Para may mo absorb no sa atong mga mantika. Kay dili po taganahan no nga mantika na ang matilawan sa ato ang exactly, sa mumalit. And others po na itong andamon so sir no para safe ang atong pagkaon, so dapat natay katong hairnet. Okay, hairnet, apron no, magamit po tag apron, hairnet, hand gloves no kay para mas jud siya mas clean no, hygienic siya. Of course face mask. So kana kung of course mo practice yung good manufacturing practices or GMP no. So bisan pag nata sa atong panimalay labaw na kung baligya nato no produkto.
So dapat mo practice yun sa atong ginatawag nga GMP or Good Manufacturing Practices. So di ba sulod kaayo si Management 604? Mga estudyante ha, paminaw mo sa to ang guest no kay daghan jud kay matulan ana. Ayan of course Sir Gulino dapat yung packaging nato dito na kayo butang. Okay, so for the packaging Sir Wilmar no Calypso or Sabaco. So pero sa mo ang production sa mushroom chips ang among ginagamit sir is Calypso. So so either Calypso or Sabaco mo na siya ang pangalan sa brand. No, pero if you wish to to level this up, so pwede mapunto siya kato mga pouch bitaw. Pero it will cost more no sa inyong kuan. Meaning additional na po siya nga cost. So kita of course isa man pud sa ato ang gina-determine nga kanang sureball nga makapalit ang atong ang mga konsumante is of course ang price no, di ba? Price determination isa jud siya sa success no indicator sa ato ang pagnegosyo. Exactly, Sir Gulia. Thank you very much na Sir Gulia. Mo po to ang mga ka-agrigosyo, no? Ang mga benepisyo na makuha, ang mga ingredients and cooking materials o ang hat na dito nako yung mga bag-o na naibalaan yung mga terms Sir Gulia. Nakaroon na pili na ako namin kitong Arnibal. Arnibal, yes. Ang katuloy yung panghaon, wire basket. Klase ko sa una sa mua ni Madam Umboy, pero wala ko namin. Wire basket ang term aton. So mga ka-agrigosyo, easy na jud kaayo no ang mga ingredients, ang mga materials na ara jud sa to ang mga kusina mahimo din nato og natay ka ng nating mga saging na pwede na praktisan nato og ipatilaw nato sa to ang mga kapamilya or sa to ang mga kasilinganan no. Makahimo na ta, pwede na ta magsugod sa to ang banana chips production. Alright mga ka-agrigosyo, mubalik ta taod-taod no ato ang hisgutan na pod ang procedure, costing og pila kaya ang income, ang presyo aning ato ang banana chips mga ka-agrigosyo. Time check, it's already 10:24 in the morning and this time is brought to us by the College of Business Education and Governance with the following program offers: Bachelor of Public Administration and Bachelor of Agribusiness, major in Enterprise Management. Pabalik lang mi taod-taod. For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. 0943-544-1879. Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. Smart Agri Radio. Bawal ang plastic sa DSSC every day. Bawal ang plastic na kutsara at tinidor. Bawal din ang plastic o cellophane na pinaglalagyan ng take-out na pagkain. Sa halip magbaon na lamang. Kung bibili sa kalenderya, magdala ng lalagyan. Simpleng hakbang, malaking tulong sa kalikasan dahil plastic na babawasan. DSSC eco-friendly every day. Basura mo, sagot mo. Gawain ng disiplinadong Pilipino. DSSC is a free learning hub. For your greetings and requests, text our Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. 0943-544-1879. Smart Agri Radio SAR line 0943-544-1879. Smart Agri Radio. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agrigosyo. Tumutok na mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agrigosyo.
Yan, time check 10:26 in the morning. Kamu nagapamina o galantaw na sa toong programang Agrigosyo live ta sa toong Facebook page DSSC Smart Agri Radio. And kauban nato sa kahanginan no ang ato ang resident guest wala ilain kundi si Professor Gulie. Ug naisgutan nato ganina mga ka-agrigosyo ang banana chips production, ang mga benepisyo na makuha, ang mga ingredients, mga cooking materials o katong mga dapat natong hinumduman, mga packaging and others ato ang pagasuoton aron safe no magsunod ta sa atong ginatawag na good manufacturing practices GMP. And maproceed ta no mga ka-agrigosyo sa procedure sa paggama sa tong banana chips. Pero mga ka-agrigosyo ug naamoy mga pangutana, naamoy mga gusto i-clarify no sa tong gipanghisgutan karong adlaw, pwede kaayo mo text no, naka-flash na sa to ang Facebook page or comment sa to ang live. And napod may mga itimbaya ngayong kapamilya, classmates, feel free na mag-comment no kay ato nang basahon before mag-end ang ato ang program. Ayan mga ka-agrigosyo, mabalik ta kay Sir Gulia. Sir, hisgutan na to karon sir ang mga procedure sa to ang banana chips. Okay, so procedure sir Wilmar no sa ato ang paggama sa atong banana chips. Okay. Rhyme ang good siya. Okay. So kana no, so for the banana chips, so first hugasan nato ang atong banana para ma-remove nato ang mga unnecessary nga mga dirt. So of course kung gikan siya sa ato ang sa ato ang backyard, so nandiyo na siya mga abog no na ay mga pests baka no kana mga aphids no. So katong pagato daw sa tagom nandiyo siya mga aphids. So kung okay ra ni siya, yes sir, okay ra na siya. Hugasan nato siya. Okay, and then after nato mahugasan ng ato ang saging, okay, ato siyang panitan, of course using our knife. Okay, sa pagpeel nato sa ato ang banana mga ka-agrigosyo, okay, magbutang ta og amount no, small amount of oil na sa atong kamot kay para dili mo dikit ang duga or banana gum or banana sap or banana gum sa to ang kamot. So pwede ra pud siya if ever dili ta ganahan nga magkinamot, so pwede ra pud ta mo gamit og hand gloves. Okay. Pero kung ano man gud siya, as for me based on my experience, kung magamit mo kag hand gloves samukan ko. Okay. So mas better jud siya nga bare hands. So kana no para dili mo dikit ang ato ang tagok no sa ato ang saging. So of course magbutang tagamay nga oil sa atong kamot kay para dili siya mo dikit. So of course third na to nga step Sir Wilmar. Okay, ibutang na to ang ato ang napanit na nga banana no, i-soak na to siya sa bowl of water nga naay vinegar. So kanong naay vinegar, so ang iya pong purpose, pwede po siya no isa ka Sir Wilmar no, isa ka planganita. So butangan na to siya at least mga 3 siguro ka kutsara nga vinegar. Pila ka minutes na to siya? Pwede ra po siya sir nga kanang diretso na like water, then butang na nato siya vinegar, tapos ato siyang ukayon. Ang purpose man gud niya nga dapat nato siya i-soak with vinegar kay para di siya mo itom. Di ba mapansin nimo nga mo itom? Okay. Di ba ang saging kung dili nimo siya i-soak? Okay, mo na siya ang purpose no nganong ibutan nato siya sa water or with vinegar kay para dili siya mo itom. Kay lain pud kayo no ang ato ang atong banana chips na siya mga itom-itom. Correct. So it will, di ba, isa po siya sa mga sensory characteristics no, ang appearance niya. Uy, katsaka no, murag maalaan siya og kanang usitaw kanang tibagdul. Basta tibagdulon maguro nilang gigamit. No, so isa na siya sa mga indicators. And then of course, fourth na to nga procedure is ato siyang slice thinly. No, pwede ta mo gamit sa atong peeler, pwede ta mo gamit sa ato ang kutsilyo, no? Dapat sir, kuan siya no pino o taga na thinly jud siya, thin, okay. Pero okay ra pud siya nga medyo baga-baga siya, pero easy to eat lang pud nato later sa pagprito is maluto jud siya. Okay, so i-slice nato siya thinly, Sir Wilmar, no, depending on the desired size and shape. So kanong na siya size and shape, kay di ba sa baligya sa sa in the market na ay katong pahaba, no, na ay kanang pahalang, na pud siya kanang circular, na star, kahago ra pud anang pa star. Pero usually mga circular ang baligya, kanang mga baratohon. Pero kung commercial dun siya, kanang gikan siya sa mga manufacturing nga mga company, usually kanang pahaba or paslant.
No, pero as for me, mas prefer yun ako tong circular. Kay bite size naman po Di ba siya. na may sir, mapalit ka ana sa market nga instead na katong knife imong pangkuanaan ito slicer. Pwede po siya no kanang pangkuskus bitaw nato sa to ang like kanang kasi tawag magsuman balanghoy, di ba? O kanang pangkuskus. Naman na siya specific ka mga diha kanang bitaw mga talinis diya, mga blades diya. So kada pwede pa na siya para uniform. So kung of course kung mahadlok pud mo gamit anak kay nakagamit ko na pagka college so naapil yun akong ang ako ang panit no. So mo ang siya kay na jud akong ginagamit kutsilyo. So kato slice na to siya thinly mga kaagregosyo no depending on the desired size and shape. And then ibutang na to ang atong thinly peeled banana sa ato okay magprito na ta. So kato no, so once nga na humana nato siya og kanang kanang slice thinly ang ato ang mga banana. So of course, while ongoing po ang atong pag-slice, so mag-init lang po tag mantika no kay para dili masayang ang ato ang time. So asom nato nga niinit na siya, humana na po ta og kanang slice thinly sa ato ang sa ato ang banana chips. Okay, pwede na nato siya ibutang sa atong hot oil. Okay, init nga mantika kay para magprito na ta. Okay, for the sixth procedure, i-avoid natong overcrowding no sa ato ang peeled banana. Ngano man kay ang tendency man gud ana Sir Wilmar no kung overcrowding siya kanang nay tendency nga nay ubang parts nga naluto, nay ubang parts nga nahilaw. So man ang kagaina di ba nakoy giingon nga measuring cup. Okay, para maano na to ma-measure jud nato siya tarong. Pero ako nga medyo kabalo na ko mo control sa sa tongkad. So pwede ra pud siya kanang depende ra pud sa atong estimation. Pero kung dili kayo ta confidence sa atong estimation, so pwede ra jud siya in one batch is isa lang jud pud siya ka measuring cup. Nimo Sir Gulyen nga dili maluto ang uban niya, di ba maka-affect pud siya. Maka-affect pud siya sa quality no na. Tsaka pud kay luto, crispy na po lagi hilaw-hilaw. So tsaka pud kaayo siya. So of course lutuon na to siya in medium fire. So lutuon jud nato siya Sir Wilmar no by batch no to achieve its crispiness. So dapat each side sa ato ang banana chips kay naluto jud siya og sakto and then crispy jud siya. So sa timailhan. So dahil nakutana sa sa tago mo sa timailhan. Kana bitaw inig di ba namatay ladle no. So inig bitaw nimo Sir Wilmar kana imo siyang dukdukon murag bagdok bitaw siya. Kana murag ana ba murag gahi na siya. So that is an indicator nga na siya nga luto-luto na siya. Asa or luto ang na siya. Ang ang katong chips na to ba na to siya sa atong ladle. Alright. Sa kay may bala man mo kung hilaw pa kay mo siya mulubong. Okay, mulubong siya kung imo siyang i-press. Whereas kung na siya, kung ni crispy na siya, murag mo bagtok siya. No kana mo gahi siya. So kana so dili lang pud kayo nato siya i-well done jud kaayo kay napamantay arnibal later no kay ato pa man siyang i-coat no. So of course naluto nato siya per batch para ma-achieve ang iyang crispiness. So stir sometime no and then wait until it becomes golden brown. So of course kung nahimo na siyang golden brown, ibutang na kuha na to siya using our wire basket or strainer ako nang butang diri and then ato siyang i-set aside no. So himo na punta sa atong arnibal. So pwede na pud siya himuon na to daan ang atong arnibal. Pwede na pud siya nga after pero mas better siya mga kaagregosyo nga himuon na lang pud dato daan ang arnibal. Okay. So kayo lang pud dato siya later part kung kay mo man gud siya mo ato gani mulugdang ang ang sugar. Okay. So kayo na to siya utro kay para kanang ma-dilute jud siya sa water. So kato sama sa kong giingon ang arnibal, mixture na siya sa atong water og sa to ang sugar. So in a small bowl Sir Wilmar, magbutang tag 2 ka cups na sa atong sugar, immerge na to ang 2 cups pod water. Alright. So Sir, brown sugar. Brown sugar. Pero napukoy ng mga nakita nakita nga kanang mga white sugar, pero as for me, mas better jud siya nga brown sugar kay para napud siya additional factor pud ba nga makaano sa iyang color. Okay, so para yellow jud siya di ba makita nato nga na siya golden brown nga murag coated jud kay siya into yellow. So stir nato siya mga kaagregosyo until ang atong sugar is ma-dissolve.
Okay, continuation ta no. Continuation ta sa atong procedure. So sa atong ikaduha na nga pagsalang. So atong i-assume mga kaagrigosyo nga naluto ng ato ang batch no, kana by batch na sa ato ang banana chips. So iput na tong ato ang fried banana chips again no, per batch into the hot pan with oil. So magbutang ta og 3 ka tablespoon sa ato ang arnibal. So no, while ginaprito. So butang tag 1, 2, 3 3 ka kutsara nga arnibal. And then i-fry na to siya until nga mag-golden brown. So pwede na po siya mga siguro ilet lang siguro siya nato siya nga maprito within 1 minute, and then that's the time nga ibutang nato ang 1 tablespoon sa atong vinegar. Okay, so buhaton na nato siya no per batch no, kay para jud siya kanang equal jud pod ang iyang katamis. Okay. Or pwede na pod siya based on my experiment, dili pod siya kana siguro i-alternate lang siguro, kay like halimbawa sa isa ka batch no is na naman siya katong sugar. So na pagkahuman sa second batch magbutang na po kag 3 tablespoons, so butamis sa siya taman. So akong ginabuhat Sir Wilmar, ako siyang gina-alternate, like first butang butang kog sugar, ikaduha butang ko carnival, sa kaduha dili, sa katulo butang na pod ko, kay para siya equally distributed jud siya. Okay, so abi na ko Sir Gulli ba nga pwede na to, butang na lang ana, or dili, ako ang na jud thinking siya kay kuan. yung luto na ibutang na ibuhos na. Dili siya ibuhos. So dito jud siya iapil jud siya prito. And then mag lang po kog note no. So kana labaw na kung by batch daghan kay atong gigama. Isituit lang po nato mga kaagrigosyo no nga dili pud kay nato palabian og kanang prito no, kay kung halimbawa daghan kay nga batch nga atong kay mupait siya. Na siya tendency nga mupait because di ba kung ma-overcook ang atong sugar mupait jud siya. Okay, so kana siya no. So isituit lang po nato nga at least 1 minute no. Nato siya, pritoon nato siya with arnibal within 1 minute lang. So kana take note no mga kaagrigosyo, within 1 minute kay aron dili masunog o dili Yes. mupait ang ato ang banana chips. Kaya during our so actually gi-check na pa dako to sa sa among hands-on training. Nanan kaayo kay mo to nalay specific ba like amo ang ato dapat mahuman lang to isa ka plangganita nga nga slice thinning nga kuan nga banana chips. Wala ila man jud gihurot ang tulo ka planggana. Ila man jud gihurot ang tulo ka planggana kay ila lagi dong gamiton for their kuan para sa ilang snacks sa gid pagkaugma. Mo to during the humanan na gud among hands-on training. Ila jud gihuman og luto kay sayang pa lagi daw ang mantika. Mo to nangutan sa sir, di pait lagi siya sir. Siya nga kay na di ba ingon mo ko kagaina nga dili lang kay nato palabian kay di ba kung masunog jud ba ang atong asukar mo pait jud siya. Mo na. So kana That will affect no the quality of yes, your of course the taste no. So isa siya sa mga also. nga appearance og sa taste no. Labaw na kung ato ang ato ang market is mga bata. So of course they like sweet no. Kana. So of course even ang akong expectation for a banana chips usually no kanang coated in man jud siya no sugar, lami jud siya, dapat tamis jud siya. Kuan pod sir no, dili na pod siya maayo pod if sobra pod jud kay katamis mo ana. Oo. So manang gi-alternate lang ang akong advice is i-alternate lang po nato siya. So first batch na third batch na pud kamo butang. No? Kay lain kay siya nga natingala ka kay ang first batch kay tamis, ang second batch tamis. Ang ikatulo tamis kaayo, ikaw tamis kaayo, no tsaka kaayo. So dili siya equally distributed. Ayun, so mo na take note to mga kaagrigosyo no, importante jud kaayo na mabalaan nato ang right procedure and based also of the experience ato ang guest. Take note si ato ang guest no for this morning is naka hands-on training jud siya no sa ato ang mga producer, mga farmers no sa Davao del Norte o dito din hibalan even before pud siguro ni si Sir Gulli nag-train sa ilahan, nag-experiment pa ni siya, nagluto yes, silang balay. nagluto jud. Kay maulam po tanong nga. Actually na naman po kay experience before no nagluto ko kuan pero jud ba kanang gusto jud ko nga ma-perfect kay maulawan. I'm actually bringing the name of Davao del Sur State College. So bachaka no. So what I did no as preparation, akong gi-confirm sa internet and then nidot ko kay Ma'am Umboy. Ako mother kanang tama ba ni akong kuan siya nga
tama ba di akong procedure mother kana ano ba kay maulawan ko kay nakoy kuan blah 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 blah. And naghimo pud ka sir sa inyo. Yes, nagahimo po ko actually no, even pagka-college no nakagama na pud mi aning ano. So mo nakanindot sa amo ang program pud no kay because entrepreneurial marketing man ko. So nami subject jud sir. Actually namang pud subject product development. So isa sa amo ang product development katong marketing 104 na mo is nagagama jud mi within one semester klase nga mga product ang among gipangbuhat. Memorize pa kay ni sir ang Yes. subject. Marketing 104N. Alright. Okay, so mga ka-agrigosyo mo procedures no sa tuang paghimo sa tuang banana chips. And sir, ato ang isgutan karon ang costing na pod sa tuang banana chips. At least kabalon daw ato ang mga producers or tung gusto mo gama kung saon siya. Sige. So atong isgutan karon Sir Wilmar no ang costing. So i-divide nato siya into 1 2 3 4. 4 kabuok parts no. First ingredients, packaging, utilities and other expenses. So ang ato ang ratio and proportion for this Sir Wilmar is 5 kilograms raw banana cardava. But you know what Sir Wilmar, based on my experience but also gitry jud ako siya timbang no. Ang kada bitang 5 kilo nato nga hilaw no hilaw nga bata nga cardava nga banana cardava ang iya ra jung ma-yield Sir Wilmar na ara jud na sa 1.5 to 1.75 kilograms. Okay, bugat ba ang ano no panit niya? Sa kana no. So 5 kilograms siya ang iyang ang iyang mamurag mahinlo jud no. Kay naara jud siya sa mga around 1.5 kilograms to 1.75. Yun. Sa kana. So price in the market that is 20 per kilo. So multiply nato siya by 5 that is 100. So the kilo for our Say palm oil. palm oil is say palm oil. Okay, 80 ang kilo sa palengke karon. So we will be using 1.5 kilograms, so that is 120. So gibutangan na lang pud ako budget sa water piso no kay dili man pud kay na siya makatandog. And then 250 grams of our brown sugar 18 pesos, so that is 239 pesos for our ingredients. Okay, for our packaging, so of course ang ato ang number of pieces yield man no kay na siya sa mga 30 pieces. So the kilo 65 no ang 100 pieces ato ang calypso. So gi-divide ako siya 30 divided by 100 times 65. So nakagama siya og 19 pesos and 50 centavos. Okay, for the utilities, of course, agbutan na pug ko og water no piso and then gasol. Okay, 50. So gi-budgetan na lang ako siya 50. So mo to kay base mo pod sa ano pod sa among kada production na mo before, so 50 jud siya. So 51. Other expenses sa masa labors, of course, so nagnegosyo man ta. So of course sweldoan jud pod nato ang atong kaugalingon. So i-assume nato that we will be working this product for 1 hour. So 505 man ang minimum sa Davao region. So 505 pesos divided by 8 hours in 1 day, so that is 63.13. So I mean to say in 1 hour of working sa produkto na amoy sweldo sa yung kagalingon nga 63.13. And of course transportation labaw na kung wala tay kaugalingon, so kung tuyoon jud nato nga mo baligya jud og kanang banana mo palita sa palengke, lain po kay magbaklet layo po kayo no. So magsakay ta transportation, so that is equal to 93.13. So all in all ang ato ang ingredient atanan that is 402.63. So the number of pieces yield, so this is 30. So ano man siya Sir Wilmar, gi-design man ako siya nga 50 grams lang. Kay kung 100 grams sa mungod siya kay murag panihapon naman siguro paniudto. So snacks. Snacks. So dapat 50 grams lang siya. And then isa pud sa ako ang Sir Wilmar, sa akong gi-think sa pag-design pud ani kay kana pong kung maka-afford ba po ang ato ang market, labaw na mga bata shall we say kung ato ang market is eskwelahan or estudyante, so of course they are willing to pay okay ra siguro ng 20, makabusog man po ang atong banana chips. So that is 30 pieces sa yang may yield. So 402.63 divided by 30, that is 13.42. So nagyo pun tay ganansya so of course dili jud na nato walaon nga natay ganansya per piece. Nga akong gi-design is 50%. So sa 50% sa 13.42, that is 6.71, i-add nato na siya, that is 20.13 or 20 pesos. So the price per piece that is 50 grams sa to ang produkto is na siya sa 20 pesos. Wow. I-versus na to siya Sir Wilmar sa to ang
banana chips price in the market which is 35 to 50. So we should say no nga barato jud ang ato ang baligya. So, labaw sir no kung gikan sa imong farm. Yes, labaw na siguro no kung gikan jud sa atong kaugalingon no ang ato ang saging, no. So I think na siguro siya sa mga 15. Pero ang siya manggod ana kay ipagpalagay nato no nga kanang wala tay saging and then gibaligya na namalita sa palengke kana. So that is already 20 pesos. Ayun. So mga ka-agregosyo no, so ingat naon na to pag costing no sa to ang mga produkto and sa to ang gisgutan karong buntaga ang banana chips. So meaning natay price no per pieces nga 20 pesos and 50 grams na siya no. So naatay income ani Sir Gulia, pila ang ato ang income ani Sir Gulia? Okay, so gibutangan ako siya price range, no. If you would want to sell this also to 25 pesos, so wala may problema. No, kasi kung ikumpara man gud nato siya sa ato ang price in the market which is 35, barato jud siya. So, ang akong gi-price Sir Wilmar 20 to 25 or 50 grams. So kung 20 pesos ang atong giset, ang atong ganansya is 197.37. Pero kung 25 pesos ang imong giset no sa imong baligya, so that is 347. Ay, nasobra og 00. Ay, yeah, 347 na siya. So murag okay, murag kada siya murag 347. Okay, 340. Okay, kada siya 347 I think no murag na mali na nako calculate yesterday. So that is our ganansya. So di ba in one production dako na kay na siya oy, di ba? So imagine 50% ang imuhang ganansya no per piece and then aside from that gisuldoan na po na imong kagalingon. So already that is already enough, no? So kana siya. Pero dili pod kay ta oh yes po. Pero dili pod kay ta palabi no nga kanang i-ano na to into 100 no percent ang atong tubo murag grabe na pud kay ng 100%. Correct. So I think 50 ang 30. Yeah, around yes. around 197. 197.37. I think 347.37 na siya. Nasobraan lang 0.00 no. Murag mag-coordinate sa murag coordinates north, east, no, latitude, longitude. Yeah. Thank you very much no Sir Gulia sa pag-share nimo no sa to ang topic for this morning all about banana chips. And sure jud ko mga ka-agregosyo pwede na kayo ni sugdan sa inyong tagsatag sa kapanimalay kung naamoy mga saging diha no o nga pwede na to himuong banana chips. Pwede kaayo mo mulanta o balik kay live man ni sa to ang Facebook page sa DSSC Smart Agri Radio. And I think klaro kaayo no, very concise no and na-discuss jud og taro ang ato ang gipanghisgutan karong adlaw, especially sa procedure kay atong paggama sa pagprito, unsay purpose sa vinegar, unsay pila lang ka minuto kung magbutang na tong arnival nato. So dapat mo dito tong isa nga atong hinumduman. And importante kaayo mga ka-agregosyo ang costing. Yes. Kay lalo po kayo nung kanang magnegosyo ta ba nga muratag break even lang break even. Wala kay mabalik sa inyo. Yes. Ato yung bayaran po nato tong kagalingon no kay murag lain po kayo nga muratag muratag gibukbok nato tong kagalingon og martilyo no muratag buang ba nga nagnegosyo ta nya watay ganansya. Kunya nabi usay no kapuyon ta nya pag imong kwenta-kwenta hala lugi jud ay ko. So manang purpose ng mga ka-agregosyo sa to ang programa at least tagaan mo additional pa nga information especially sa itong mga estudyante, sa itong mga young agripreneurs na gusto mag-start og negosyo nila, kalingawan nila aron pagdungag sa ilang allowance. Yes. Unsa pa yung gipaabot adto na magpalingke, pamalit na banana o paghimo na banana chip or kung naamoy tanom na saging diha pagmugna na mo sa inyong banana chip. Tapos instead na mapalit ka ani Sir Gulie, no? Ikaw na himo, no? Yes, ikaw na lang jud mo himo. Makapahatag pa, makapa-snacks pa ka sa imong pamilya. No? Yes. During, let's say weekend wala kay trabaho nya na kay banana diha sa tugkaran, tubaan na unya. Sugod na nimo maghimo na ka og kanang banana chips. Ayan. And Sir Gulia no, klaro kaayo ang pagka-share nimo. Thank you very much no. And wala may nag-comment kung mga additional na lang mga questions. So meaning klaro hapsay ang pag-share nimo sa to ang
nagkipag-isgutan nga banana chips production. Ayan, so salamat kaayo once again ato ang ihatag ang makusog na palakpak na sa to ang guest for this morning. Ayan, salamat kaayo Sir Gulie. And time check no mga ka-agrigosyo, it's already 10:51 and you still have 9 minutes before 11 a.m. and ato ang timbayaon no, ato ang i-congratulate ang ato ang mga awardees no. Kay kani pud inspire pud ni sila kanatong mga estudyante sa mga mentors sa pagtabang sa atuang institusyon sa Davao del Sur State College na mahimo silang parte sa atuang program sa Department of Agriculture ang Young Farmers Challenge. Ayan, no? Wala lang nato nahatag ang ilang mga picture, no? Sige lang, na i-visit lang ninyo sa Davao del Sur State College na Facebook page na dito, no? In the person of Zenny M. Tanduyan, Enesil Torres, and Philip John H. Masayo, no? Sa ilang Zip Veggie Bites. Ayun. Sila ang isa sa mga qualifiers nato and awardee sa tong Young Farmers Challenge Program Provincial Awardee. Ayan. Zip Veggie Bites. Naputay Green Snacks by Caroline Dalagit and Mary Jane Cintillas. Flour Fusion Pulburon. Wow, Flour Fusion Pulburon. Rosa Rafaela de la Cruz, Rosemary Castellano, and Danessa Corpus. J-Boys Duck Farm, Fresh Egg. Ayun, sa production po di siyang aside, no, by Geraldine B. Baula. Dan Rich Fresh Nest Chicken. Rich Perlu B. Saberon. I think agroforestry ni siya, no? And naputay mga alumni nato, no, na ni-appeal o napili as awardee sa to ang Young Farmers Challenge Program. Dabsur Living Soil Solutions by Crizen Sirens Labajo and Adrian Payao. Dalisay Agriboost. Yun, Dalisay Agriboost. Kit and Peñas. Phytogenics by Jennifer Antiojo and James Froilan Orion. Cacao Pad Charcoal, Shane Igkila, Angelica Caminade, and Glenn J. T. Uwano. Cacao Pad Charcoal, all the way from Sulup Extension Campus. And Vita Glow Tea by Jenny Lou Patulan, Melrose Guardario, Flor Antoinette Badaran sa ilahang proposal na Vita Glow Tea. Congratulations mga estudyante nato, and of course ato ang mga mentors, dili sila ma-motivate without the mentors and the support of our institution, Davao del Sur State College, na makaubanan ako ng mga faculty in the person of Tan-da-da-dan. of course, ang ato ang guest this morning, Professor Lorenzo Gulie. And of course, Sir Wilmar. Yes, tabangan na to, no, kay Nagayun. Ayun. Ay, Perfect. perfect Apti kay kayo si Sir Bar, Westy. no? Thank you very much, Sir West. No mo na sila, mga estudyante na to. Si Sir Lorenzo Gulie, yours truly, Professor Shari Vidal, Professor Kim Liego, And Professor Sir Aljun Nilo, and mga faculty na to sa Sulup, no, Professor Emily Estremos, Geo Gabia, Professor Geo Gabia, and sa ilahang coordinate campus the director, no, si Sir Jason Hika. Salamat kaayo sa inyo, sir. Uptik po kaayo ni sila sa pagpadala niyo sa iyong mga estudyante. And of course, ato ang top management, ato ang college president Dr. Ogie Fuentes, our vice president for academic affairs Dr. Cyverlyn M. Camposano, no, kay very supportive jud kaayo sila. Kung natay request sa ila sa kanan, support sa itong mga estudyante, thank you very much. Without your support, di jud ni ma-realize o wala tayo ma-select or ma-awardan ng mga estudyante na to. Garbo na to lang sa DSS. Yes. So nakaninit po Sir Wilmar kayo, nasa like 80,000 pesos grant. No, 80,000 pesos. Ang maayo na sir kay ilahang isugod sa ilahang Negosyo. Ang kanimo na program sir, although na-invite na nato ang mga tao behind ang mga program, tagaan sila og fund plus maka-experience ang estudyante or ang young farmer, no, kung saan pag-pitch, no,
Yes. in front sa mga judges nga na mga expertise sa different fields. So kana palang daan na experience, na mga learnings na ilahang makuha. Kasi nakay shout out dira nga sa DA no. Salamat kaayo sa inyo ha mga ma'am and sir. Okay, salamat kaayo no kay nakalimot ko sa mga apelyido pero kaila ko sila mga daguhay no, so kana siya. So of course no, one of the events pod nga gi-facilitate sa DA Regional Field Office or FO11 is napod sila ipahigayon nga financial management orientation and workshop no para sa ato ang mga young farmers. So kato mga nakadaog in Region 11, so they will be having their financial management orientation and workshop no karong tomorrow until Friday no sa World Palace Business Center in Juan Subdivision in Davao City. Yun, So na mga grabe, training. So grabe. winner kayo no, supportive kayo ng atong Department of Agriculture. Partner yan ng DSSC, and thank you very much for that program sa inyong mga tao nga naglihok. Salamat kaayo. And by 27 and 28 no to ang mga awardees mo ato sa dito. I think dito po mahitabo ang atong awarding ceremony. So, Yes, na siya awarding, and then napod siya mga seminar no. So, kada sa financial ang ilang ilang event karong Thursday and Friday, of which moapas ta karong Friday. Kada man ta event karong Thursday. Yeah, thank you very much no. Salamat kaayo sa DSSC, sa DA sa tanan no nga nagahimo nga parte sa programa. And wala pa nahuman ang challenge because there is another challenge because i-implement pa na nila, and Yes. naagyapon na tong mga mentors to facilitate na mahimong sustainable ang ilang mga proposals, and I think they will still be part and participate for the regional competitions. Hopefully, no, na po tayo makuha Yes. coming from our institution with the support of the faculty sa tuang Davao del Sur State College. So kana sir no, murag need na mo ang imuhang no kay murag ikaw man ang first hand experience Yes. before. Oo. So we just hope no nga natay maano jud nga sa regional. So mga yung pamig advice ay imuha Of na kay ikaw man jud ang murag ginuoan na. Okay. I'm very kana, no? thankful po no sa akong Yes. mga kaubanan because tungod sa kadaghan sa itong mga estudyante, di po na ako ako lang. Good thing because isa lang dyan sila katap na dayon. Willing kayo silang namutabang. Thank you very much sa inyong tanan, sir, no? Salamat kayo sa tanan-tanan. And hopefully more and more because Yes. that program is every year. And dili lang siguro sa DA pod na po other start-up na mga activities. Yes. And speaking of start-up, this coming December 4, dahil patabo tong school itong final sa tong next gen. Okay, agaton. Program kay muna siya tong flagship program sa DSSC no nga gina-train nato, ginahatag pud ta og initial capital na 50,000, and mao po na itong ginatabang. Papila ko uy. Sunod. I know, napatay mga 9, no? Actually, 9 ka mga ventures ang mo pitch na po this coming December 4. Sa coffee cupping. Yes, sa virtual library. Virtual library. We invited from Department of Trade and Industry, from Department of Agriculture, and young agripreneurs nga naghimo jud no sa iyahang enterprise. Grabe kayo na experience po ana, sir. Ug ang madaog ana, sir, kay taganog ka ng initial capital and one of the representative for the intercollegiate sa YFC. Winner, no? Kay murag dako Yan ng akong intercollegiate ba, no? Si Sir Gulim, feel na ko, daghan ko nag-ikuan ba? I-mentor pohon, kaya na siya Uy, idea on ginoo ko. saon. Actually, no, kanang ako mga second year karon gipang-encourage yun ako sila Yes, nga thank mo you so join, no? much. Next year. Hopefully daghan, dili lang nga to Yes. pala dapat daghan pa jud. Yes, unta dagan kita no. So nagpasalamat pud mi no because all of our entries na Harvard yun siya sa provincial level. Hey, walay nahagbong na. Wala Thank you very nahagbong. much. Ayan. No? So mga ka-Agrigosyo, time check 11 a.m. in the morning with our resident guest Jude Matag. Merkoles every end of the month. Nadyo ni si Sir Gulien, no? And share yun sa iyang mga kaalam sa pagsugod or any na mga non-food or food products na itong hisgutan ug makatabang sa iyong additional income. Salamat kayo sa tanan-tanan, no? Mga farmers, mga agripreneurs, at itong mga viewers sa ito ang Smart Agri Radio sa ito ang Facebook page. Pwede kayo nyo mo tanaw, magbalik kung inyong i-review ang gi-share sa ito ang guest for this morning. Ayan. This is Wilmar Pilabanon. Thank you very much, everyone.
Thank you kaayo Sir Gulye for listening and for supporting the Agri-Gosyo program. Matag Miyerkules, 10 a.m. to 11 a.m. Thank you very much and see you again next week mga ka-Agri-Gosyo. Daghan kaayong salamat. Matuto, dumiskarte, kumita at umasenso sa tulong ng tips na dala ng Agrigosyo. Tumutok na, mga simpleng paraan na maaaring mapagkakakitaan. Pag may diskarte at tiyaga, tsak na may kita. Ito ang Agrigosyo. PSSC Smart Agri Radio. Edukasyon og balita ug musika, progresibo kaalam ang pagsibya, kay bisan asa ka man kay